Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Magandang araw po, sir. Tawagin niyo na lang po akong M. Itong karanasan ko po na ito ay nangyari noong 18 years old pa lang ako. Tulad ng ibang mga kabataan noon, may pagkapilya rin po ako at mahilig tumakas at uminom kasama ang mga barkada. Noong panahon po na yon, naisipan po naming magkakaibigan na uminom sa isang bar. Nung una okay naman po at masaya kami. Kaso kinailangan ng magsara ng bar dahil mag-aalas 3 na ng madaling araw nun. Kami namang mga magkakaibigan nabitin pa at ayaw pa naming umuwi. Kaya napagdesisyonan namin na pumunta sa isang dagat na nasa mga 40 minutes na biyahe lang ang layo. Nakasasakyan po kami nun pero overload na. At sakto namang dumating yung kaibigan ko at pinsan niya at inaya ko silang sumama sa amin sa dagat. Maayos naman po sila at hindi pa sila mga nakainom. Sumakay ako sa kanila. Yung pinsan ng kaibigan kong babae yung nagmamaneho ng motor. Ako sa gitna at sa likod naman yung kaibigan ko. Bale, 3 kami. Maayos naman po ang naging biyahe namin nung una. Nauna na po yung mga nakasasakyan dahil ang bilis nilang magpatakbo. Samantalang kami, dahan-dahan lang ang patakbo namin dahil nga alas 3 na yon. Habang bumabiyahe kami, madilim ang daan. Walang masyadong bahay sa paligid. Okay naman ang una at nagkakatuwaan pa kami sa biyahe. Nung malapit na po kami, doon na nangyari yung hindi namin inaasahan. Nakakatawa man pero iba talaga ang naramdaman ko, pati na nung kaibigan kong babae, nung may makita kaming pusang puti sa gitna ng kalsada. Madilim at walang katao-tao yung lugar. At may kung anong humilas sa amin para tignan ng matagal yung pusang yon. Pero parang hindi po ito normal. Parang may kung anong bumabalot na hiwaga doon sa pusa at ganoon na lang po yung tingin namin sa kanya. Sa nangyari nga po, hindi namin inaasahan na saktong pagbitaw namin ng tingin doon sa pusa ay bigla naman po kaming sumalpok sa kung anong bagay. Pagkakita namin, isang malaking puting baka. Puti lang po talaga siya at wala nang iba pang kulay. Tumilapon po kami pero nakabangon din naman agad. Pagbangon po namin, wala na po yung baka. Bigla na lang po itong nawala. Gulat na gulat po kami noon dahil sigurado po meron kaming nabanggang malaking baka. Pero wala na po talaga kaming nakita pagbangon namin. Kung baka man nga po iyon, di sana nakita pa rin namin yung pagtakbo nito palayo. Pero wala po talaga, Sir Kira. Nagkaroon po kami ng maliliit na sugat at mga galos, pero wala naman po kaming natamong major damage. Tumayo po kami at nagdesisyon na tumuloy na lang din. Pero ilang saglit lang din matapos naming ituloy yung biyahe, bumalik ulit kami doon sa kung saan nangyari yung aksidente. Dahil nawawala po yung reading glass ng kaibigan ko. Pagdating namin sa lugar, hindi na ako bumaba ng motor. Dahil nga po nahihilo pa ako. Pero dito na po nagsimula yung kalbaryo ko. Dahil nung nakaupo ako sa motor, may naramdaman akong malamig na hangin na parang pumasok sa akin. Hindi ko po maipaliwanag.
Nawalan po ako ng malay at parang nanaginip. Para po akong napunta sa isang lugar na hindi ko malaman kung saan. Isang malawak na damuhan na mayroong 3 puno sa gitna. Iyon lang po ang natatanaw ko doon. At maya-maya pa, may nakita po akong 3 lalaki na naglalakad papalapit sa akin. Kitang-kita ko po yung mga mukha nila. Maliliit lang yung mga mata, pero abot tenga yung mga ngiti. Mapuputi yung mga balat nila, kasing puti ng itlog ng manok. Tapos meron silang mahahabang kamay at mga binti. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Tumingin ako sa langit na animoy dumidilim ito. Nanlaki yung mga mata ko nung makita kong kinakain ng buwan ng araw. Sobra akong natakot nun. Nung makita ko pong papalapit na sa akin yung 3 lalaki na nakalahad yung mga kamay nila, na tila nag-uunahan silang makalapit sa akin at gusto nilang kunin ko yung mga kamay nila, ay tumakbo na ako ng tumakbo. Hanggang sa maya-maya pa, nagising na ako sa pagyugyug sa akin ng kaibigan ko. Dahil nga nawalan ako ng malay, nahulog daw ako sa motor. Sir Kira, akala ko nag-hallucinate lang ako nun. Dala na nga rin ng pagkasyak sa aksidente kani-kanina lang. Hindi ko na sinabi sa kanila kung ano yung nangyari sa akin. Nung medyo kumalma na ako, dun ko napansin na marami ng tao sa paligid. Meron palang mga bahay-bahay doon malapit sa kung saan kami na-aksidente. Tumulong na rin po silang maghanap ng reading glass ng kaibigan ko. Kinakausap sila ng 2 kasama ko. At nagulat po kami nung sabihin ng ilan na wala naman daw po silang alagang baka o pusa doon. 7 lang daw po ang bahay doon sa liblib na lugar na yon. Kaya sigurado sila na wala ni isa man sa kanila ang may alagang ganoong hayop. Takang-taka kami nun dahil sigurado po kami ng mga kaibigan ko sa nakita namin. Pero ang sabi nila, hindi lang naman daw kami ang nakaranas ng ganoong kababalaghan doon sa lugar na yon. Marami na daw na-aksidente doon at halos pare-pareho ang dahilan na meron daw silang nabanggang mga hayop o kaya naman bigla na lang nasisiraan ng sasakyan. Habang nakasandal po ako sa motor, habang pinapanood ko po silang maghanap ng salamin ng kaibigan ko, napatitig po ko sa gitna ng kalsada kung saan po kami sumemplang. Nakatitig lang po ko doon, tapos saglit na tumingin sa ibang bahagi ng kalsada. Pagtingin ko doon sa mismong spot kung saan kami natumba, madilim man po doon, ay nakita ko yung salamin ng kaibigan ko. Hawak-hawak po yun ng isang nilalang. Yun yung nilalang na nakita ko nung nawalan ako ng malay. Yung nilalang na puti na may maliit na mga mata, naabot tenga ang mga ngiti, at merong mahahabang mga kamay at binti. Nanigas na lang ako. Hinihiling ko na sana hindi totoo yung nasa harapan ko noong mga sandaling yon. Hindi ako nag-react o gumawa ng kung anumang ingay para hindi na rin makatawag ng atensyon. Tahimik lang ako noon dahil takot na takot po ako sa nakikita ko. Nakita ko pong inilapag nung nilalang yung salamin ng kaibigan ko sa gitna ng kalsada. Tinignan niya lang po ko, tapos bigla na siyang naglaho. Hindi ko po maipaliwanag ng maayos, pero nung makita kong nawala na yung nilalang, ay saka po ko lumapit at itinuro ko yung salamin ng kaibigan ko. Lahat sila nagulat. Nasa gitna lang pala ito ng kalsada na imposible daw na hindi nila makita agad yon na nandoon lang. Para daw ba itong
bigla na lang sumulpot. Ngumiti na lang ako ng pilit. Pagkatapos po nun, tumuloy pa rin kami sa dagat. Pero hindi pa rin ako natahimik. Tinext namin yung iba naming kasama. Nagpasundo kami dahil hindi na kayang magmaneho ng kasama ko. Habang nasa loob ng sasakyan, ay napatingin po ko sa rearview mirror. Kitang-kita ko po roon na nakaupo sa tabi ko yung nilalang na puti. Hindi ako makagalaw nun. Hindi ako makareact. Baka kasi sabihin nila nababaliw na ako. Ipinikit ko na lang po yung mga mata ko at nagdasal. Pagmulat ko, wala na yung nilalang. Akala ko tapos na. Pero nung nasa dagat na po kami, nawalan na ako ng gana. Natulog na lang ako sa tabi ng mga tropa ko. Mga bandang 7 a.m., nagdesisyon kaming bumiyahe na pauwi. Maayos naman po yung naging biyahe namin. Pero pansin ng mga kaibigan ko yung pagtahimik at pamumutla ko. Wala naman pong masakit sa akin dahil maliliit na sugat lang naman po yung natamo ko sa pagsemplang namin. Pag-uwi ko po sa amin, wala akong pinagsabihan ng nangyari sa akin. Takot akong malaman ng magulang ko na tumakas ako. Akala ko po tapos na. Pero nagsisimula pa lang pala. Gabi-gabi ko silang napapanaginipan. Pero ang pinaka nakakatakot na naranasan ko ay nung isang nanaginip ulit ako. Nandoon ulit ako sa lugar kung saan mayroong 3 puno sa gitna ng malawak na damuhan. Nakita ko po ulit yung mga nilalang. Pero sa pagkakataon na yon, ay mas malapit na sila sa akin. Ang ipinagtataka ko lang nun, sumisigaw sila. At animoy naglalaway pa habang isinisigaw ang buong pangalan ko. Umiiyak na lang po ako noon habang tumatakbo sa takot. Hanggang sa nagising na lang po ako. Pero yung higaan ko, basang-basa. Hindi ng pawis, kundi ng laway. Doon ko po naisip na hindi talaga ako titigilan ng mga nilalang na yon. Pero wala po akong choice, kundi ang labanan ng mga yon mag-isa. Dahil ayaw ko pong magsabi sa kahit na kanino. Ayaw ko po itong ipaalam sa kanila dahil hindi naman sila maniniwala. At mas takot din po ako na malaman ng mga magulang ko ang ginagawa kong pagtakas kaysa sa mga nilalang na yon. Ayoko rin pong madamay pa ang pamilya ko sa dala kong kamalasan. Kahit po sa school, nawalan ako ng focus. Lagi akong puyat dahil nga sa palagi ang pagpapakita sa akin ng mga nilalang na yon. Isang gabi, nakita kong pumasok sa banyo ang nilalang na yon. Nauna itong pumasok nung maliligo na sana ako. Parang tumatawa pa ito habang sinasabi na, "Pumasok ka." At parang may kung anong puwersa naman ang humihila sa akin para pumasok nga sa banyo. Pero nilabanan ko ito at hindi ko na lang pinansin. Doon na lang po ko sa ibang banyo namin naligo. Dumaan ang mga araw. Ganoon pa rin. Madalas pa rin silang magpakita sa akin sa paligid ng bahay namin, sa kung saan saang parte. Kahit mga kasama ko sa bahay, nagtataka na rin sa akin. Dahil konting galaw ko lang, parang madali akong magulat. At halos hindi na ako nagsasalita. Wala akong ganang kumain. Pagkatapos po noon, nanaginip na naman ako. Nakita ko po ulit silang 3
Pero sa pagkakataon na yon, galit silang nagsalita sa akin. Nung una hindi ko maintindihan dahil parang ibang salita yung sinasabi nila. Hanggang sa unti-unti, parang naunawaan ko na ito. Bakit hindi mo kami pinapansin? Yan yung sinasabi nila. Ang sabi pa nung isa ay sumama na raw ako habang nakalahad pa yung kamay niya. Nilakasan ko ang loob ko. Sabay sabing, ano bang kailangan nila sa akin? Tumawa lang po sila ng malakas. At kasunod nun ay parang hagulgol na iyak. At sa huli ay galit at gigil na sila. Nakakatakot pero wala akong magawa kundi ang lakasan na lang ang loob ko. Akala ko magigising na lang ulit ako. Pero parang walang nangyayari. Pagdilat ko ng mga mata ko, ay nakita ko po silang tatlo. Gumagapang sa buo kong katawan. Hinahawakan nila kahit yung masiselang parte ng katawan ko. Diring-diri po ko nun at takot na takot sa kanila. Hindi ako makagalaw at makapagsalita. Ramdam ko yung paggapang ng dila nila sa buo kong katawan. Naiiyak ako pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Nagdasal ako sa isip ko. Pero tawa pa rin sila ng tawa. Doon ko naisip na walang bisa sa kanila yung dasal ko. Hinintay ko na lang na tigilan nila ako. Nung matapos po yun, ay nakita ko na naman yung higaan ko na basang-basa ng laway. Pero kulay dugo ito. Chinek ko po yung buo kong katawan. Wala naman po akong sugat, pero ang dami kong pasa. Hindi ko na po kinakaya yung gabi-gabi at araw-araw nilang panggagambala sa akin. Naalala ko yung kaibigan ko nung elementary. Kilala yung pamilya nila bilang mga magagaling na albularyo. Chinat ko po siya at humingi ako ng tulong sa kanya. Hindi naman siya nagdalawang isip na tulungan ako. Dinala niya ako sa lolo niya. Doon ay ikinuwento ko ang lahat ng nangyari sa akin. Ang sabi sa akin ng albularyo, hindi lang daw ako pinaglalaruan. At baka daw nagustuhan ako ng mga engkanto na yon. Ang sabi ng albularyo, kung mahina daw ang loob ko, ay baka matagal na akong nakuha ng mga yon. Tinanong niya ako kung minsan ba, tinanggap ko ang kamay ng mga engkanto na yon. Sabi ko, hindi. Sabi niya, kung nagkataon daw na tinanggap ko yon, ay baka nga nakuha na ako ng mga yon. Bilang na lang daw ang mga oras ko dito sa mundo natin. May mga orasyon siyang ginawa sa akin. Pinagsuot niya ako ng anting-anting na itinago ko namang mabuti sa pamilya ko. Pinagsaboy niya ako ng langis sa kwarto ko at ipaligo ko raw yon. Sunugin ko daw ang lahat ng damit ko na suot ko nung mga panahong dinadalaw ako ng mga engkantong yon. Ginawa ko naman po lahat yon. At paunti-unti, parang nilulubayan na ako ng mga engkanto na yon. Nakakatulog na rin ako ng maayos at hindi ko na sila nakikita. Pinalakas ko rin ang pananampalataya ko sa Diyos. Lagi na rin ako nagsisimba at nagbabasa ng Biblia. Pero sinabihan ako ng albularyo na wag na ulit akong magagawi doon sa lugar kung saan kami na-aksidente. Dahil iniligaw lang daw niya yung mga engkanto na yon para hindi na magpakita sa akin. Galit na galit daw ang mga ito. Kaya sa isa pang pagkakataon na makita daw ulit nila ako, ay paniguradong kukunin ako ng mga yon at wala na daw akong kawala.
Hi, Boss Kira. Magandang gabi po. Silent listener niyo po ko. First time kong mag-share ng story ko. Kung magulo man, pakiayos na lang po. At sana ma-post ninyo. Lagi akong nakikinig ng mga horror stories habang nagtatrabaho. Pang chill lang. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Sky. Kasalukuyang naninirahan sa Dubai. So eto na nga. Nangyari to nung bata pa ako. Siguro mga 8 years old ako that time. At hindi ko siya makakalimutan. Kasi isa siya sa mga nakakapangilabot na nangyari sa akin. Nagpunta kami ng pamilya ko sa Baguio. May kamag-anak kasi kami doon at yun yung bibisitahin namin. Kasama ko nun si mama, tita ko at pinsan ko. So dumating kami doon maghahapon na. Kumain lang kami tapos naghanda na para matulog. Para may lakas kaming gumala kinabukasan. So ang pwesto ng pagtulog namin ay sa sala ng bahay. Sa sofa kami ng mama ko natulog at sa lapag naman yung tita ko at yung pinsan ko. Ang pwesto namin ni mama siya yung sa sulok. Ako sa gilid ng sofa since nasa lapag naman yung tita ko. Kahit malaglag ako okay lang. So yun na nga. Natutulog na kaming lahat nun nang mangyari yung unang pagkahulog ko. Akala ko normal lang na nalaglag ako sa sofa. Kaya kinuha lang ako ni mama para ibalik sa higaan namin. Nung pangalawang hulog ko, naiba yung pwesto ng pagkakahulog ko, Sir Kira. Na para ba akong binuhat at doon inilagay. Kumbaga kung iisipin mo, parang imposibleng doon ako bumagsak kung nahulog lang ako ng normal. Nga pala, 3 silang nakahiga sa lapag nila tita, kasama yung 2 kong pinsan. So noong unang hulog ko, doon lang talaga ako sa baba ng sofa. Pero yung pangalawang hulog, nandoon na ako sa paanan ng pinsan ko. Nagising ako noon na tumiiyak kasi naramdaman ko na parang ang may bumuhat sa akin. Gumapang ako pabalik ng sofa. Nagising si mama ko, kaya kinuha niya ulit ako pabalik sa sofa. At ayun na nga, akala ng mama ko, ako lang yung kusang nalalaglag nun. Tapos yung huling pagkahulog ko, doon na ako sa paanan ng tita ko napunta. Iyak na ako ng iyak nun. Doon na natakot si mama. Nagpalit na kami ng pwesto. Doon na ako sa may sulok, sa may sandalan. At siya na doon sa may gilid ng sofa. Parang nakita niya daw kasi na hindi na lang ako bastang nauhulog ng kusa. Parang may humihila sa akin. Parang may kung anong elemento ang naghuhulog sa akin. Kaya naman nagpalit na kami ni mama ng pwesto para hindi na ako mahulog o makuha ng elemento na yon na kayang humawak ng tao. Kinabukasan ay pinag-usapan nila yon. Nagtaka na lang sila kung ano ba yung nangyari sa akin nung gabi. Pero naging okay pa rin naman yung pamamasyal namin doon. Hanggang sa kinabukasan, umuwi na nga kami. Hanggang dito na lang po muna, Sir Kira. Sa susunod ulit, yung experience ko naman dito sa Dubai. Sana ma-post nyo. Hello, Sir Kira. Ito pong ikukwento ko ay nangyari pa before COVID-19 at sobrang nagigilty ako hanggang ngayon. Tawagin niyo na lang po akong Mariel. Taga-Samar po talaga kami. Nalipat lang kami ng Manila dahil sa trabaho ng papa ko. Pero tumira po kami sa Samar hanggang sa matapos ang elementary ko. Ang mga kaibigan ko ang mga pinsan ko lang din.
Ako lang ang nahiwalay sa kanila. Every year po kaming dumadalaw doon, kada January, dahil yun po yung birthday ng lola ko. So noong 2019, pumasyal kami ng parents ko sa probinsya para mag-celebrate ng birthday ng lola ko. Wala pa ding pinagbago sa amin ng mga pinsan ko, pati ang iba pang mga tropa sa lugar. And since nasa edad na kaming lahat, ay legal na kaming nakakainom ng alkohol. Nakakainuman na namin sina tito, kaya masaya ang reunion. Hindi ko alam kung anong oras na nito, pero tuloy pa din kami sa pag-iinuman ng mga pinsan ko. Ako, medyo may tama na, kaya pabalik-balik na din ako sa CR para umihi. Isang beses, nung pabalik na ako, napansin ko na agad na may kakaiba habang papalapit ako sa pwesto namin. Binagalan ko pa nga, at nung mapansin ko, napapikit-pikit pa ako. Hindi pa ako sigurado nun, pero nakita kong dalawa sa mga pinsan ko ang walang ulo. Nakatalikod sila sa akin, kaya hindi ako 100% na sigurado. Inisip ko nun na baka nakayuko lang sila, kaya hindi ko nakita yung mga ulo nila. Paglapit ko, tinawag ko pa. Uy! Wala akong nasabing pangalan kasi hindi ako sigurado kung sino yung dalawang walang ulo. Nilingon naman nila ako at okay naman sila. Natatawa na lang ako nun kasi naisip ko na baka nasosobrahan na talaga ako sa alak. Nag-aya na lang ako na matulog na kami, pero hindi sila nagpapigil. Kaya umupo na lang ako doon at nakisali sa kwentuhan. Hindi na din ako uminom. Nakipulutan na lang ako. Nung makaubos na kami, sabay-sabay na kaming pumasok at natulog. Wala akong pinagsabihan ng tungkol doon sa nakita ko. Kasi nga okay naman eh. Akala ko lang pala. Ilang araw ang makalipas nang makauwi kami sa Maynila, ibinalita na lang sa akin ni Mama na wala na yung dalawang pinsan ko. Sa sobrang gulat ko, tumawag agad ako sa mga pinsan ko doon at sa kanila ko nalaman ang nangyari. Magkaangkas daw ang dalawa sa motor at nadamay lang daw sila sa aksidente. May tricycle at pick-up ang nagkabanggaan at kahit na medyo malayo naman daw ang dalawa, ay umabot pa din sa kanila yung banggaan. At ang masakit pa, silang dalawa lang na nadamay lang sa aksidente ang namatay. Ni hindi man lang ako makauwi noon sa probinsya para makita sila sa huling pagkakataon. Kasi wala pa naman akong pera noon. Tapos nasundan pa ng COVID-19. Hindi ako makamove on hanggang ngayon. Pakiramdam ko, kasalanan ko ang lahat. Nasa stage pa din ako ng sana tinapik ko sila o binatukan. Kasi alam ko naman yun eh. Yung mga sinasabi tungkol sa mga pugot na ulo. Alam ko yun. Kahit yung mga dapat gawin kapag nakakita ng ganon, alam ko din. Pero wala akong ginawa. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko yon. Kapag dinadalaw ko yung puntod nila, hingi lang din ako ng hingi ng sorry sa kanila. Kahit alam kong hindi ko na maibabalik ang mga oras na yon. Kahit tapik lang sana. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Salamat po sa mga upload nyo at nakakatulog ako ng mahimbing. Isa kayo sa mga nakatulong sa akin na kahit papano makalimutan yung nangyari na yon. More upload pa po sana. At sana hindi kayo magsawang mag-upload ng mga kwento. Maraming salamat po and more power. Hello Sir Kira, kumusta po? Sana umabot po to bago mag-New Year. Tawagin niyo na lang po akong Eric. Itong kwento ko ay nangyari last year,
At Christmas season din yon. Buwan ng gastos. Ang dalas namin palagi ng asawa ko noon sa mall para mamili ng mga regalo. Hanggat hindi na ko kumpleto, panay lang ang balik namin. Si Mrs. ang naghahanap. Ako palagi lang nakasunod sa kanya. Hindi ako masyadong dikit sa kanya. Basta abot siya ng paningin ko, nandun ako nakabantay. Tapos tatawagin niya na lang ako kapag meron na siyang nakita at ibibigay na sa akin para makapamili pa siya ng iba. One time, nasa toy section kami. Bale, hindi ko na po sasabihin, Sir Kira, kung saang mall to. So nasa toy section nga kami. Kapag ganun, nasa malapit lang ako kasi nakakapagbigay ako ng mga opinyon ko kapag toys ang bibilhin. Hindi kami naghihiwalay para hindi ako mahirapang hanapin siya since hindi madaling magkakitaan doon. Hindi ko hinahayaang mawala siya sa paningin ko. At kapag may nakita ako na sa tingin ko ay okay kay ganito, ganyan, madali ko lang maipapakita sa kanya. Eh di ito na, nakasunod lang ako habang nilalaro ko din yung mga toys na nadadaanan ko. Nung may makita ako, tinawag ko agad ang pansin ng asawa ko na nasa harap ko lang. Pero hindi niya ako nilingon. Meron din kasi siyang hawak na tinitignan niya. Kaya naman tinawag ko siya ulit. Ma, ito, parang goods to kay ano. Sabi ko habang nilalaro ko yung hawak kong bola. Ilang taon na nga ulit si JM, ma? Sunod ko pang tanong sa kanya. Nung sumagot siya, nagulat ako. Kasi sa likod ko nang galing yung boses ni misis ko. Kaya naman napalingon ako sa kanya. At nandoon nga siya. Pagbalik ko ng tingin ko sa harap ko, wala na siya doon. Hinata ko agad palayo ang asawa ko sa takot. Hindi ko naman inalis yung tingin ko sa asawa ko na nasa harap ko noong kinakausap ko siya. Natanggal lang yun nung nilingon ko yung asawa ko na nagsalita sa likod ko. At pagtingin ko nga ulit sa harap, ay wala na yung nandoon. Noong makalayo kami, doon ko palang ikinuwento yon sa misis ko. Inaya na lang ako ng misis ko na bayaran na muna yung mga nasa cart. Balik na lang kami after namin kumain. So fast forward. Sa buong oras na nasa mall kami, hindi nawala ang kilabot ko sa nangyari. Kasi natakot na talaga ako. Wala akong alam sa mga ganong entity. Kaya napadpad kami sa channel nyo. Kakahanap kung ano yung nanggaya sa misis ko. Matatakotin ako, Sir Kira. Naniniwala akong totoo ang mga demonyo. Pero hindi ako naniniwala sa multo-multo. Para sa akin, nag-aanyong tao lang ang mga demonyo. Kaya pakiramdam ko noon, may hindi magandang mangyayari dahil nilapitan ako ng demonyo. Sobrang bigat noon sa pakiramdam. Nung matapos nga kaming mamili ng pangregalo, pumasok muna kami sa church ng mall. Tapos nagdasal. Tapos noon, bumili na muna kami ng asin sa grocery para makapagpagpag ng bad spirits bago pumasok ng sasakyan. Para kung sakaling may sumama, maiwan na. Tapos nagpray din ako bago mag-drive. Tapos pagdating sa bahay, ganun muna ulit ang ginawa namin ng asawa ko. Pagpag ng asin at nagpray bago pumasok ng bahay. Ihinagis na din namin yung natirang asin palabas ng bahay. Ganon kami kaparanoid nung mangyari yon. At doon na nga din nagsimulang mahok ang asawa ko sa pakikinig sa channel nyo. Kaya nakakapakinig na din ako. Siya rin ang nagsabi na i-share ko sa inyo yung nangyari na yon. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Maikli lang pero sana mapansin. Salamat po. God bless and Merry Christmas sa lahat. Hello, Sir Kira. Kamusta po kayo? Ako po si Erin. Nangyari to November this year lang. Taga Mindanao po ko.
at nagbaka sakali lang dito sa Maynila. 2 years na po ako dito at nagtatrabaho. So far, okay naman po ang buhay. Hindi mahirap pero hindi rin naman maluwag. Nagkaroon na din kami ng masasabi kong tunay na kaibigan na kahit na iba ng company ang ilan sa amin ay hindi talaga nawala ng komunikasyon. Madami kaming na-drawing na gala pero never nakulayan. At eto pong November travel naming 4 ang unang nakulayan. Baguio po ang pinakaunang pasyal namin. First time ko po noon at sobrang excited ako. Hindi ko alam kung dahil ba November, pero nangatog talaga ako sa lamig pagkababa pa lang ng bus. Kaya naman dali-dali na kaming pumara ng taxi. Diretso sa transient house na naibook namin. Pahinga muna kami noon. At kinaumagahan, sa malalapit lang kami nagpunta. Hindi kami nagmadali. Sobrang chill lang ng gala namin since 3 days naman kami doon. So sa first day, dahil nga pagod sa biyahe at mga antok pa, yung malalapit lang ang pinuntahan namin. Namili na din kami ng mga pasalubong at mga pang Christmas gift naman ang sa akin noon para hindi na kami ma-stress sa last day. Super chill lang kami doon dahil yung nagplano ng gala namin ay nakapunta na doon dati. First day, na-enjoy namin ang lamig ng Baguio. Ang ganda din ng araw na yon dahil hindi sobrang dami ang tao. Masasarap din yung pagkain sa mga napuntahan namin. Sa second day, okay din naman. Jeep lang ang mga sinasakyan namin. Dahil pareho lang din naman daw yung traffic na madadaanan namin kahit na mag-taxi pa kami. At alam na rin naman daw ng kasama ko ang mga sasakyan namin. Kaya makakasiguro daw kami na hindi niya kami ililigaw. Sa sobrang enjoy namin sa paggala, hindi na lang namin namalayan ng oras. Dumating sa point na hindi na kami umabot sa last ride ng jeep at nahirapan kaming makahanap ng masasakyan. Kaya nung makakita kami ng taxi, takbo kami agad para lang mapansin kami ng driver. Thankfully, wala siyang sakay nun, tapos mabait pa si kuya. Kasi pagarahin na daw pala talaga siya. Pero dahil alam niyang mahirap nang makahanap ng masasakyan ng mga oras na yon, pinasakay niya na kami. Wala na kaming pake noon kahit sinacharot niya lang kami para bigyan namin siya ng tip. Ang mahalaga, makasakay kami. Sa haba ng traffic, napakwento si kuya sa amin. Naalala lang daw niya dahil doon daw mismo sa kung saan kami nakahinto, nangyari yung ikinukwento niya. Takaw daw sa aksidente yung lugar na yon. Sobrang dami nang naaksidente doon. At ang tingin daw niyang dahilan ng mga aksidente doon ay yung mga nagpaparamdam doon sa lugar. Minsan daw kasi, gabi na din. Malayo pa lang siya, nakita niya na yung babaeng lumabas sa CR. Itinuro niya pa yung isang pinto na sinasabi niya sa kwento niya. May lumabas daw doon at tumakbo palayo na parang takot na takot. Nakita rin daw niya na mayroon pang lalaki na lumabas mula doon at hinahabol yung babae. Siyempre bilang nakita nga niya, nagmadali siyang pumunta doon at iharang daw sana niya yung taxi niya doon sa lalaki. Pero habang papalapit siya at palapit din sa kanya yung babaeng tumatakbo, ay unti-unti daw yung nawala sa paningin niya. As in parang nag-blur daw. Tapos nawala na parang bula. Maski daw yung lalaki, ganoon din yung nangyari. Napahinto siya at nagulat dahil bigla daw may bumusina sa likod niya. Kung hindi lang daw mabilis siyang nakaarangkada nun, baka daw nabunggo na siya ng nasa likod niya. Tapos dahil nga hindi pa din naman kami gaanong nakakalayo doon sa lugar, itinuro niya ulit sa amin yung pinto. Nagbubukas sa rayon kahit wala namang pumapasok o lumalabas. Natakot talaga kaming 4, sabi pa ni kuya. Nasanay na lang kaming mga taga rito sa ganyan. Hindi na lang daw nila pinapansin
kasi mas delikado pa daw sa kanilang mga driver kung mako-curious pa sila. Sa isip ko naman, sana hindi niya na lang ikinuwento kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa isip namin nung makauwi kaming 4. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Magsisend din po ang kasama ko ng experience niya dahil hindi lang po ito ang nangyari sa Baguio trip namin na to. Maraming salamat po kung mabasa. God bless po. Yo, Kirara! Maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.